Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang sports balita. Binigyan ng panibagong kontrata ng Rain or Shine Elasto Painters ang dalawa sa kanilang mga bagong players para panatiliing buo ang kanilang core players. Inanunsyo ng koponan na pinalawig nila ang kontrata ni Sean Ildefonso at Jonard Clarito ng 2 taon. Ang 26 anyos na si Ildefonso ay kasalukuyang nag-a-average ng 5.5 points at 1.8 rebounds sa loob ng 8 laro ngayong season, habang ang 28 anyos na si Clarito ay may 11.3 points, 4.1 rebounds at 1.5 assists sa loob ng 10 laro. Kasalukuyang nasa number 6 spot ang E-Painters sa 2024 PBA Philippine Cup team standings na may 5-5 record at tatapusin nila ang kanilang asignatura sa elimination round itong darating na Biyernes laban sa NLEX Road Warriors na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukang maglaro sa Korea ni na Creamline Cool Smashers star Tots Carlos at Cherry Tigo crossover mainstay Mylene Paat. Ito ay pagkatapos sumali ang dalawang Premier Volleyball League o PVL stars sa 2024 Korean V-League o KOVO Women's Asian Import Tryouts na nagsimula nitong Lunes at magtatagal hanggang Miyerkules. Kasama si Carlos at Paat, pati na rin si MJ Phillips ng Petrogas Angels sa 36-player pool draft selection na kwalipikadong sumali sa KOVO Women's Asian Quota Draft. Hindi nalalahok si Phillips sa tryouts dahil sumailalim na ito sa pre-draft noong nakalipas na taon. Samantala, inaasahang hindi makakapaglaro ng ilang laban sina Carlos at Paat sa semifinals ng kanilang koponan sa PVL. Makakatapat ng Creamline ang Choco Mucho Flying Titans habang kakalabanin ng Cherry Tigo ang Petrogas itong Martes na gaganapin sa PhilSports Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ginabayan ni na Willeen Estoque at Louie Ramirez ang kani-kanilang koponan para makapasok muli sa Final Four ng NCAA Season 99 Volleyball Tournaments at makuha ang Collegiate Press Corps NCAA Player o Players of the Week honors. Pinangunahan ni Estoque ang De La Salle College of St. Benilde sa dominanteng 25-19, 25-23 at 25-8 panalo laban sa Mapua University kung saan nakagawa ito ng 19 na puntos galing sa 14 na attacks, 4 na service aces at 1 block para formal na makuha ng Lady Blazers ang ticket sa Final Four. Ang kanyang season high na puntos ay malaki ang naiangat mula sa 8 puntos na nagawa nito sa 25-16, 25-20 at 25-14 panalo laban sa Arellano University. Samantala, ang team captain ng University of Perpetual Help System Delta ay ipinakita ang kanyang pormang most valuable player para tulungan ang Altas na makapasok ng semifinals. Dinomina ng Perpetual ang ilan sa mga kadikit nilang koponan katulad ng Arellano University 25-19, 25-21 at 25-18, San Sebastian College Recoletos 25-16, 25-22 at 25-18 at ang San Beda 25-14, 25-22 at 25-22. At ang 6'2" na si Ramirez ang nagpakita ng kahusayan sa lahat ng laban na iyon kung saan nakalikom ito ng impresibong 47 puntos kasama pa ang 25 receptions. Nananatiling perpekto ang record ng Lady Blazers at ang Altas sa kaparehang 7-0 win-loss record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan.
Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.